Nakakita ka na ba ng kinukumbulsyon? Medyo nakakapanik, no? In this video, pag-uusapan natin kung paano ka dapat mag-react kapag ka nakakita ka ng kinukumbulsyon. Ano ba yung seizure o yung kumbulsyon? Ang seizure ay yung pagkakaroon ng irregular na electrical activity sa utak. Maaari itong manggaling sa iba't ibang klaseng sakit. Pwedeng metabolic, pwedeng may problema sa utak, pwedeng sa electrolytes, pwede rin dahil sa gamot, pwede rin na dahil nag-stroke ka. So madaming pwedeng mag-cause ng seizure. Pwede rin na yung seizure mo ay yung buong katawan yung nanginginig sa'yo. Pwede rin isang parte lang ng katawan mo yung nanginginig sa'yo. Pwede rin na hindi ka nanginginig talaga. Meron tayong tinatawag na absence seizure. Ang absence seizure ay yung bigla na lang natutulala yung isang tao tas hindi siya gumagalaw. Tapos, pagbalik ng ulirat niya, hindi niya maalala na natulala siya. Ngayon, paano mo ba malalaman na nagsi-seizure nga ang isang tao? Isa sa mga simptomas nito ay yung pagtirik ng mata, pwede rin na nanginginig yung katawan, naninigas yung mga muscles niya, pwedeng hindi buong katawan, pwedeng mapapansin mo, kalahati lang ng katawan yung nanginginig, ganyan. And again, kagaya ng sabi ko kanina, pwedeng bigla na lang siyang nakatulala, tas hindi niya maalala na nangyari yun. So, anong gagawin mo? Make sure na you're calm, lalo na kung napanood mo tong video na to, kasi dahil dito sa video na to, alam mo kung anong gagawin mo. Next, hindi po totoo yung maglalagay ka ng kahit ano sa bibig ng pasyente, kutsara, kahit ano, wag niyo ilalagay yung kamay niyo doon, wag, kasi pwede niya kayong makagat at hindi siya bibitaw hanggat hindi natatapos yung seizure niya. So, una mong gagawin is to make sure na safe yung pasyente. Make sure na hindi siya matutumba or masasalon niyo siya, dahan-dahan niyo siyang ibaba sa sahig. Kapag ka naibaba niyo siya sa sahig, make sure na wala siyang masisipa, walang tutumba sa kanya. Make sure na safe yung pasyente dahil wala siyang way para proteksyonan yung sarili niya. Huwag niyo siyang itatali, huwag niyo pipigilan yung mga kamay niya. Halimbawa, naninigas na ganyan, nahahapakin niyo yung kamay, huwag. Hayaan niyo lang na nakaganyan yan. Kung ano yung posisyon niya habang nagsi-seizure siya, hayaan niyo lang. Another thing that you can do is make sure na maganda yung airway niya. Bukas yung bibig. Kung naglalaway siya, pwede niyong punasan yung laway niya. Then, ito importante kasi kailangan namin tong malaman bilang doctors. Ano yung itsura niya habang nagsi-seizure siya and gaano katagal na siyang nagsi-seizure. Kunyari, nag-start siya manginig na ganyan. Make sure na idahan-dahan mo siya ibababa, protect the patient. Pagkatapos mong proteksyonan and made sure na safe siya, tingnan mo gaano katagal bago tumawala. Kasi ang mga seizure natatapos yan, hindi yan nagtutuloy-tuloy ng isang oras, 30-40 minutes. Usually, hindi. So, habang nagsi-seizure siya, orasan mo. Gaano katagal bago siya kumalma ulit? 30 seconds? 20? 10 seconds? Pagka naglalaway siya, punasan niyo yung laway and then i-turn niyo siya sa gilid niya. Dapat nakatagilid siya, hindi siya naka-flat sa likod niya para kung may laway na tutulo sa gilid, hindi babara sa loob. Now, na-assure niyo yung safety ng pasyente, na-measure mo kung gaano katagal siya nagsi-seizure, nakita mo kung ano yung characteristics ng seizure niya, kung na-videohan mo, mas maganda. Ano nang gagawin mo once na tumigil siya mag-seizure? Hayaan niyo lang siya mag-rest, pakalmahin niyo lang siya, maaaring inaantok siya, maaaring drowsy siya after niyang mag-seizure kasi nakakapagod po mag-seizure. Isipin niyo lahat ng muscle niyo tense, nanginginig, ganyan, ilang seconds. So, medyo nakakapagod yan. Make sure na kung magigising man siya, i-orient nyo siya sa kung anong nangyari. Nag-seizure ka, nawalan ka ng malay, nandyan ka, or kung nasa ambulansya na kayo, nasa ospital na kayo, nung matapos yung seizure niya, ipaliwanag nyo, nasa ospital na tayo ngayon. Nag-seizure ka kanina, kaya ka namin dinala. Kasi disoriented yan, magugulat yan. Paggising niya, nasa ibang lugar na siya, o kunyari may ginagawa siya kanina, tapos magigising na lang siya, nakahiga na siya sa kung saan, mga ganon. So, these are just a few tips na mga pwede mong gawin o first aid kapag nakakita ka ng may kinukumbulsyon o nagsi-seizure. Kung gusto mo pa ng mga ganitong video, follow me on this channel. It's been me, Dr. Junji Arapan, isang emergency medicine resident doctor. Thank you for watching and I'll see you guys on the next one. Peace!